beloved Boss Mike Cervera. Tinatanong pa ba kung kanino ang Kalayaan Islands? Kung may nagtataka pa, klaruhin po natin. Ang Kalayaan Group of Islands ay opisyal na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Sakop ng bayan ng Kalayaan sa probinsya ng Palawan. Nasa loob po ito ng Spratly Islands sa West Philippine Sea. Balikan nga natin ang juicy na kasaysayan nito. Noong 1956, isang Pilipino na si Tomas Cloma ang naglayag at nakapunta sa ilang isla. History na yan mga kababayan ko eh. Tuloy. Tinawag po niya itong Freedom Land. Yan. Dahil si Cloma ang nakadiskubre. Nasa kanya po ang karapatan. Cayetano, sino pa ba? Marcoleta, lalong-lalo ka ng hayop ka, ha? Hindi mo ba alam tong history na to? Bakit sukdulan yung inyong pagtatanggol sa karapatan kanyo ng China dyan? Eto na, pakinggan nyo. Sa mga islang yan. Pero eto na nga, kalaunan ay isinuko po ni Cloma ang kanyang karapatan sa gobyerno ng Pilipinas. Kita nyo, alam ko yan, mga kababayan, paano? Sa school niya ako nag-aral eh. Laging tinuturo sa amin yan, mga kababayan, nung nag-aaral ako ng naughty, ha? Hindi naughty. Naughty. Nautical ako noon. Paano mga kababayan? Hindi ako pumapasok nung araw eh. Kala nyo. Sige, tuloy. Noong 1978, nilagdaan ang Presidential Decree 1596 na formal na nagdeklara na ang Kalayaan Islands ay bahagi po ng teritoryo ng Pilipinas. Base sa geography, security, at sa mga nakatira roon. Bakit hindi alam ni Cayetano ni Marcoleta to? Baka naman ang isip mga kababayan eh. Puro pera-pera na lang ano. Ewan ko mga kababayan ko, bakit hindi nila alam tong kwento na to samantalang marami sa atin alam na alam. 'Di ba? Thank you naman Shally, maliit na bagay. Tuloy. Ibig sabihin, hindi lang po yan sabi-sabi. Meron po itong kaakibat na batas. Narinig mo Marcoleta? Narinig mo, 10K? Hindi yan sabi-sabi. Maliwanag na maliwanag na maliwanag na maliwanag pa sa mga bumbunan nyo at noo mo at bumbunan ni Marcoleta na atin na nga eh. Ewan ko, hindi yata nila mag-gets mga kababayan itong mga hayop na to. Naging mga senador pa kayo, dapat sa inyo birahin sa Ethics Committee ng Senado. At dapat sa inyo, dahil mga taksil kayong mga hayop kayo, dapat tinatanggal kayo bilang senador. Pinahihina ninyo lagi yung pinapatatag ni Pangulo na papatatag ng pag-aangkin natin dyan sa mga teritoryo na yan eh. Diba? Pinapahina nila yung katatagan ng pag-aangkin natin sa mga teritoryo na yan. Maliwanag naman. Ang nakadiskubre si Tomas Cloma na siyang dating kapitan ho yan hindi lang abogado, kapitan pa ng barko. Habang naglalayag ang Tomas Cloma na diskubre mga kababayan ay mga isla. At sa mga isla na yon mga kababayan ay wala pong nakita na tao kundi mga kambing na kamukha nung wag na. Baka magalit uli. Di ba? Sino ang mga nakita kamukha ni Roque na mukhang hippopotamus? Baboy Ramo na nakasuot ng piluka. Di ba? Kaya siguro sila galit na galit mga kababayan dahil ang lahi nila ay taga doon sa Spratly. Yon. Puro mga hayop, ang mga nakatira doon nung araw. Tapos mga kababayan, na-discover ni Tomas Cloma. Tapos inayos. Pinagawan ng, dinevelop niya. Tapos, nung mahina na ho si Tomas Cloma noon eh. Mga kababayan, sinuko na po sa,
gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. At yan na nag-umpisa na pag-aari na ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group na mukhang hindi na pag-aralan ni Cayetano at ni Marcoleta. Siguro absent sila nun. Busy si Marcoleta kakapagawa ng piluka nung araw. Kaya hindi nakapasok. Oo, pinagawa muna niya yung piluka niya. O yun, na-miss niya tuloy yung topic, yung turo ng teacher. Ano pa? Noong 1980s, ginawa po itong ganap na bayan. Yun. May mayor, may barangay, may eleksyon at higit sa lahat, may mga pamilyang Pilipinong nakatira. Meron nga pong internet connection dyan at may signal ha, kahit na... Kita nyo mga kababayan ko, 1980, abay ginawa ho talagang ito ay syudad. Merong mayor, meron pong mga konsehal, may mga kapitan. Di isang lugar talaga yan ng Pilipinas at ang nakatira mga Pilipino. Ang watawat na kanilang itinataas sa umaga sa kanilang eskwelahan ay bandila ng Pilipinas. Paano yun? Di ba? Yan yung mga kababayan eh. Kaya alam nyo, napaka basic lang. Gamitin lang po ang sentido común. Common sense lang mga kababayan. Bakit ang Marcoleta at etong si Marcoleta uli sa Kongreso na kaparehas kamukha niya na nakasuot ng piloka at ang Cayetano nakakapagtaka mga kababayan na kinakampihan nila ang China. Ang liwa-liwanag mga kababayan, tapos ang gusto ni Panucha, i-give up daw ito. I-give up daw itong isla, itong Kalayaan Island Group sa China. Paano yung mga Pilipino dyan na namuhay na? Nasanay na sila sa kung anong pamumuhay meron dyan sa isla. Sipin nyo mga kababayan. Tayo, di ba mga kababayan sa kung ano yung nakasanayan natin, kung ano yung nakalakayan natin. Di po ba mga kababayan, hindi natin iniiwan? Kahit nga ho, malipat na ho tayo sa, halimbawa, taga-Tondo kayo. Tapos nalipat kayo kagad dahil naging shota nyo si Martin Romualdez. Binahay kayo dyan sa Forbes Park. Halimbawa lang Halimbawa lang di ba? Taga-Tondo kayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala nyo si Martin Romualdez na maraming bahay sa Forbes Park. Binahay kayo sa isang bahay. Tapos siyempre mga kababayan, iba na yung environment doon. Puro mga alta na. Siyempre mga alta na yung mga kasama mo doon. Hindi na yung ingay-ingay na yan. Di ba? Nadadamay. Example lang. Huwag nyo seryosohin, example nga lang eto na mga kababayan ko. Siyempre, mamimiss nyo pa rin yung nakagis na ninyo. Yung maiingay na kapitbahay, yung mga chismoso at chismosa, diyan sa labas ng tindahan ni Aling Maria. Di ba? Yung mga bata na nagtatakbuhan na hindi mo alam kung sino ang may gawa. Di ba? Yung araw-araw mga kababayan na maririnig mo na taho! Taho! Di ba mga kababayan? Yun ang mga nakakamiss. Iba na yun. Hindi mo na naririnig yun, di ba, Hargon? Yan, pisang ko yan. Nakakamiss yung ganun, mga kababayan. Mababalikan mo pa rin yung iyong nakagisnan kahit pa nasa mansion ka na ni Martin Romualdez. Wag mo nga lang iisipin na galing sa nakaw yung mansion, Baka ma-stress ka. Baka mas piliin mo pang bumalik na lang ng Tondo kaysa tumira sa mansion niya.
Ah, di ba? Oo. Mas kahit ako, mga kababayan mas pipiliin ko talaga na manirahan na lang doon sa Valenzuela, sa Marulas ba? At least doon, mga kababayan, kahit araw-araw maririnig mo, taho. Sa gabi naman, balut. Okay lang. Kaysa naman nasa isang malaking subdivision ka na ang lalayo ng pagitan ng bahay, hindi kayo magkita-kita. Malungkot yun, mga kababayan. Malungkot yun. Kakainin ka ng stress kung hindi ka sanay sa ganong pamumuhay. Sanay tayo, mga kababayan, sa mga lugar na maiingay. Yung bang paglabas mo kahit wala kang bra, di ba? Okay lang. Sino yung may gawa nun, yung naubusan ng shampoo? Lalabas, mga kababayan, walang bra, bibili sa tindahan. Oy! Aray ko. Di ba? Yung mga lalaki naman, mga kababayan, naka-boxer short lang, nakahubad. Bibili naman, mga kababayan, ng sabon. Di ba? Yan ang totoong buhay. Mayaman kayo. Hindi kayo katulad namin kung hindi nyo naranasan yan. Di ba? Ang ending, baliktondo. Totoo yan. Tama, di ba? Tingnan nyo si Catherine Galpo, ngayon lang to dumating. Masarap po ang buhay ng ganun, mga kababayan. Bibili ng sigarilyo, beer, di ba? Uuwi kayo ng bahay, ilang inuman ang madadaanan ninyo. Lahat yun, mga kababayan. Pasya-shotting kayo kapag mabuti kayong tao. Totoo kapag kayo, kunyari, dadaan kayo ng iskinita, mga kababayan, ng kalye, ng street ninyo, papunta sa bahay ninyo, galing trabaho. Hindi nyo na ho kailangang bumili ng alak. Dahil pag uwi nyo, lasing na kayo. Bakit? Kapag kayo marunong makisama sa mga lugar ninyo, asahan ninyo, lahat yan dadaanan nyo, may shot kayo. Lahat ng dadaanan nyo na nagiinuman, shot! Oy! Utik na yun, mga kababayan. Kaya hindi ako nawawalan ng mga alak sa sasakyan. Kapag kami mga nagiinuman, Boss Mike, shot ka muna! Lalabas ko na, mga kababayan. Ilalabas ko na. Eto na. Pasensya na. Eto na, multa ko. Hindi ako umiinom. Ganon, mga kababayan. Di ba? Kaya nga ho yung aking sasakyan. Kahit nasa kalsada yung aking Kia Pride. Hindi na paano. Kaya makinis na makinis pa rin hanggang ngayon Di ba? Ganon, mga kababayan. Masarap yung buhay na ganon. Kapag hindi ka sanay alam nyo, nasubukan ko yan Di ba? Sabi ko naman sa inyo, kapitbahay ko yan sa Forbes di ba? At may bahay din ako sa Green Hills. Mahirap, mga kababayan, yung mag-isa ka lang sa bahay, wala kang kapitbahay, mukha kang tanga, kakausapin mo talaga sarili mo Di ba? Kakausapin mo ang sarili mo. Maniwala kayo sa akin. Kaya mas masarap pa rin, mga kababayan, kung ano yung nakagisnan natin, dun lang tayo. Pwede naman kasi, mga kababayan, na umasenso ka na nandoon ka lang Wala yan, Alicia Duran, 13 million. Tinatawanan ko lang yan. Ano ka ba? Tinatawanan ko lang yan. Meron pang 19 million, may 21 million pa 13 million lang yan di ba? Wala yan. Mukha ba akong stress dyan? Isang taon na yan, Na-stress ba ako? Nakita nyo ba na-stress ako? Di ba? Wala. Dadaan ko lang yan sa pasyal. Wala na. Nakalimutan ko na. Ito na.
sabi nung iba, kundi ba naman mga bobo, mayaman pala yan si Mike Cervera. Saan kaya galing pera niya? Bubo, no? Tinanong pa kung saan galing pera ko. Nagne-negosyo eh. Di galing sa negosyo. Saan manggagaling yun? Kundi, ang tatanga, mga kababayan, ang tatanga. Ang daming mga ganon. Basa ko. Mayaman pala yan. Saan galing ang pera niya? Meron pang sa huli, just asking. Kundi ba naman kabobohan, ano? Siyempre, mga kababayan, ang pera ng isang tao, titignan mo kung may hanap buhay. Sa balita na nga, di ba? Dahil sa paghahanap buhay, kaya merong naloko ng 13 million. Hindi naman sinabing naloko lang eh. Di ba? Sabi sa negosyo. Ang tanungin nyo yung mga politiko na wala naman negosyo pero makatsandamakmak, ang pera. Di ba mga kababayan ko? Yun ang totoo. Meron pang nagsasabi mga kababayan, nako, bayad yan ni Bongbong Marcos Ek. Putik na yan. Wala pang Bongbong Marcos mga kababayan. Meron na tayong mga ganyan. Di ba? Meron na tayong mga ganyan mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan, nabulgar tuloy ang kung sino ko. Sinasamantala ng mga kaibigan nating vlogger. At kung saan na tayo napunta, wait ka! Dito na tayo, pakinggan nyo muna to. Last take. Nawala na tuloy ako sa topic ko. Matatapos na tayo, hindi pa natin natatapos yung sandamakmak na video nandito sa ano ko. Ito na, pakinggan natin to. Maliwanag na nga na atin ito eh. Maliwanag na. Ito na. Ito na mga kababayan ko. Pasok! Mga kapatid, tinatanong pa ba kung kanino ang Kalayaan Makinig, Islands? makinig! Kung may nagtataka pa, klaruhin po natin. Ang Kalayaan Group of Islands ay opisyal na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Sakop ng bayan ng Kalayaan sa probinsya ng Palawan. Nasa loob po ito ng Spratly Islands sa West Philippine Sea. Balikan nga natin ang juicy na kasaysayan nito. Noong 1956, isang Pilipino na si Tomas Cloma ang naglayag at nakapunta sa ilang isla. Tinawag niya itong Freedom Land. Dahil si Cloma ang nakadiskubre, nasa kanya po ang karapatan sa mga islang niya. Pero ito na nga. Na kay Tomas Cloma ang karapatan sa aming kapitan sa PMI, mga kababayan. Ngayon, isusuko na yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Launan ay isinuko po ni Cloma ang kanyang karapatan sa gobyerno ng Pilipinas. Noong 1978, nilagdaan ang Presidential Decree 1596 na formal na nagdeklara na ang Kalayaan Islands ay bahagi po ng teritoryo ng Pilipinas base sa geography, security at sa mga nakatira roon. Ibig sabihin, hindi lang po yan sabi-sabi, meron po itong kaakibat na batas. Noong 1980s, ginawa po itong ganap na bayan. May mayor, may barangay, may eleksyon at higit sa lahat, may mga pamilyang Pilipinong nakatira. Meron nga pong internet connection dyan at may signal kahit nasa gitna po ito ng dagat. So, tingin nyo ba mga kapatid, dapat ba nating i-give up ang islang yan? Painit ang ibang mga bansa sa kalayaan dahil isa po itong critical global shipping route. At marami ring yamang dagat dito. Oo nga mga kababayan. Kita nyo mga kababayan ko? Abay, napakalaking bagay niyan. Tuloy. Pero malinaw ang paninindigan ng Pilipinas. Bahagi po ito ng ating kasaysayan. Nakasailalim ito sa ating batas. At may mga Pilipinong nakatira dyan. Mga kapatid, ang Kalayaan ay hindi lang po pangalan ng mga isla. Ang Kalayaan ay hangganan ng ating karapatan. Buhay ng ating mga kababayan. Kabuhayan ng ating mga mangingisda. Ang pamana natin sa susunod na henerasyon. Dahil ang Kalayaan ay gaya po ng K-Alaman. Ito po ay ang ating K-Yamanan. Okay. So maliwanag na ho eh. 'Di ba? Maliwanag na ho na atin eh. Ewan ko lang talaga tong si Marcoleta, pinagpipilitan mga kababayan.
Ngayon, naniniwala na siguro kayo mga kababayan, ano, na mas mayaman pa ako kay Chis Escudero, no? Yung salin ni Chis Escudero, mga kababayan, 18 million lang. Yung aking pinapautang, 13 million, no? Pinautang ko lang yung 13 million, pakinggan nyo, ha? Tingnan nyo, mga kababayan. Kaya, alam nyo, bobo na lang talaga yung mga naniniwala sa mga politiko na yan, eh. Pero inyo, pinakita, 18 million, salin, mga kababayan. Ha? Di ba? Yung salin. Ha? Di ba? Magkano, salin? 18 million? Magkano pinautang ni Boss Mike? 13 million. Sa isang tao pa lang yun. Hindi pa kasama yung mga bahay namin ni Jojo Chavez. Yung mga kondo. Yung Kia Pride ko. Yung kutsing kuba ko. Di ba? Sipin nyo maigi yan, mga kababayan. Niloloko kayo ng mga politiko na nagsasabi na yun lang yung salin nila. Ay, nako, mga kababayan ko. Yung ibang mga vlogger kasing mga kaibigan natin, kilala nila ako. Kaya, wag na kayong magtaka kung bakit kaya ko silang daling kahit saan. Kaya ko silang ikuha ng mga visa. Bakit? Di ba kayo nagtataka? Wag na kayong magtaka, ha? Wag na kayong magtanong. Sabihin, sponsor yan ni Tambiloslos. Hindi, walang ganoon. Sponsor yan ni Bongbong Marcos. Ano ba yan? Di ba lagi ko sinasabi sa inyo na wala ba akong kakayanan? Diba? Bilang premyo sa mga kaibigan natin, bilang pasasalamat sa pakikipaglaban sa mga parehas nating opinyon, ang laking tulong nung kay Pangulong Bongbong. Magkano lang naman yun? Sabihin mo na sa isa, gumastos ka ng gumastos ka ng 80 kasama yung pocket money nila. Ilan lang naman yan, minsan 5, minsan 7. Maliit na bagay lang yun. Di ba? Ang liit-liit na bagay nun, mga kababayan. Tignan nyo naman mga kababayan ko. Di ba nakikita nyo naman yung habang naka-live ako. Di ba? Dito na nga dinadala yung trabaho ko eh. Pumipirma ako ng mga cheque. Halos isang beses sa isang linggo. Magkano pinipirman ko? Nakikita nyo ba kung magkano halaga bawat isang cheque? Di ba mga kababayan ko? Ngayon, driver lang ho ako ni Mima, ha? Driver lang ho ako ni Mima. Yun. Yun lang ang tapos bibigyan niya ako ng 500. Kulang pa na panggasolina yan. Dito na tayo mga kababayan ko, dito na tayo. Pasok natin. Habang pinagtatalunan at marami pa rin, tulad nga, duda pa ba kayo na pag-aari natin ng KIG? Yung pong may WIG, hindi ho naniniwala. Diba? Ano sabi? Boss Mike, yung price lang ng warehouse, naku, wag na natin pag-usapan. Alam nyo naman na ngayon, di ba, kung magkano presyohan ng warehouse, di ba? Akala kasi ng mga DDS na tatanga-tanga, ordinaryong vlogger lang ako. Akala nila mga kababayan, parehas tayo ng mga vlogger nila, ng mga tae-tae. Di ba? Hindi ako parehas ng mga vlogger ng mga DDS, ha? Kaya nga yung mga kasama natin, nako, maniwala kayo, yung aking wisdom sa kanila, ay nako, iba. Kaya yung mga yan, mahal na mahal tayo eh. Yung mga pinapanood yung vlogger, yung mga Maka Martin. Yung mga vlogger ng Maka Martin, kita nyo, mahal ako ng mga yan.
Tapos inaaway-away nyo ko. Pero yung mga vlogger ng Makamatin, mahal na mahal nila ako kasi yung wisdom na binibigay ko lagi pag nagkikita, yung mga payo, ganito dapat gawin mo, dapat ganito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo. Ganon! Hindi ho tayo madamot, mga kababayan. Makita nyo ho ako sa labas, mga kababayan. Oo. Hindi nyo ho akalaing ako eh. Oo, ha? Hindi nyo akalaing ako. Diba? Talagang ganun, Olive Kapagal eh. Eto na. Eto na mga kababayan ko, ha? Kung maliwanag na ho pala na atin talaga itong Kalayaan Island Group, etong si Marcoleta at saka si Digong, tignan nyo mga kababayan ng katwiran na panlito at pangmahina, pangpapahina ng kamalayan at kaalaman ng maraming Pilipino, nililito nila yung pong paniniwala na atin talaga yan. Our beloved Boss Mike Cervera.